kasi importante na malaman. Mami, importante yun eh. Para alam ko kung saan ko ilulugan ang sarili ko. Kaya pala ganun na lang yung tingin ng kapag-anak natin sa akin. Kaya pala ganun na lang yung galit ni Alicia sa akin. Anak, ang tingin ng ibang tao ay hindi nagdidikta. Ang pagiging anak mo sa akin at pagiging ina ko sa'yo, nasa puso ko yun. At sa puso ko, anak kita. Dahil mahal na mahal kita. Wala sa dugo yun. Wala sa papel. Wala sa gatas na iniinom mo. Nasa puso ko yun at nasa puso mo. Anak kita, Rowan. Huwag mong kakalimutan yun. Anak kita. Salamat, Mi. Thank you. Dahil hindi mo pinaramdam sa akin na ibang tao ako. Hindi ka ibang tao. Anak kita. Mommy, kilala niyo po ba yung totoo kong mother? Ikaw naman, Insan, wala kang pasabi. Uy! Naku, kamusta na kayo? Ang lalaki na itong mga bata. Kamusta kayo? Ito kamukha mo. Tita, una na po kami. Sige. Hoy! Huwag kayo mag-computer, ha? Saan pupunta ito mga ito? Talaga? Bigla-bigla kang dumarating. Wala ka man lang pasabi. Paano naman kasi, itong amo ko, sinabi ko lang na gusto ko nang makita yung anak ko, gusto ko nang makausap. Dali-daling bumili ng ticket. Eh yun, anong gagawin ko eh? Siyempre, umuwi ako agad. Buti, Insan, yung amo mong yan mabait, no? Totoo, napaka-generous nila. Sandali. Maiba nga tayo, ha? Paano mo nga pala naisip na hanapin ang anak mo? Eh, di ba, ilang beses na rin nating hinanap yan sa internet. Wala naman tayo nakita. Alam mo, Maylin, bahala na. Basta lahat gagawin ko para makita siya ulit. Mommy, dito po siya nakatira? Dito kami huling nagkita. Nakapunta na rin ako sa bahay nila dati, kaya na yun yung huling beses na nakita ko. Mommy? Nagtakot lang talaga kasi ako, anak eh. Paano kung bawiin ka na sa akin? Ikaw kayanin kung mawala ka sa akin. Mommy, kahit anong mangyari, hindi po magbabago na kayo yung mommy ko. Sino kaya? Pasok! Kumapit ka lang sa iyo. Kumapit ka lang sa iyo. Ano yun? Andyan po ba si Andrea? Andrea. Yung pisa ni Maylin. Naku, matagal nang di nakatira dito yun. Ganun po ba? Alam niyo po ba kung saan na sila nakatira? Sorry, pero wala akong alam eh. Bastang alam ko, matagal na silang lumipat ng bahay. Hindi na yata dito sa barangay na to sila nakatira. Sige, salamat na lang po. Okay, sige. Oh! Andrea! Guada! Kamusta ka na, Andrea? Long time mo. Buti naman nadalaw ka dito, Guada. Naku, mabuti dumating ka. Alam mo kasi tatanong ko sana sa'yo kung may balita ka ba sa anak ko? Nakita ko sila dati. Mukhang masaya naman. Ang ganda-ganda na nga ng anak mo, kamukha mo. Talaga? May paraan ba tayo para matawagan ko man lang yung bata? Baka pwede kong makita. Tingnan natin, ha? Tingnan natin. Talaga tutulungan mo ko? Oo, tulungan kita. Maraming salamat, Guada. Thank you. Sa labis ng pangungulila, naisip ni Andrea na hanapin ang anak na iniwan niya. Sa tulong ng kaibigang si Guada, agad niyang natunton ang kinaroroonan nito. Hindi
ko kaya eh. Ano ka ba? Ayan siya. Siya yung anak mo. Rowan? Rowan, anak? Hi, Mommy. You took na your insulin this morning? Yes po. Okay, good. Pasok ka muna, anak. Andrea, Bakit hindi niyo po ako hinanap? Bakit niyo po ako pinamigay? sorry, anak. Asan po yung tatay ko? May mga kapatid po ba ako? Ba't ngayon niyo lang po ako hinanap? Bakit ba? Ayaw niyo ba sa akin? Anak, hindi. Hindi ko ayaw sa'yo. Ayaw lang kita madamay. Ayoko lang maranasan may hirap na naranasan ko noon. Mahal ka na, Mama. Kakayanin ko naman po eh. Bakit ang bilis niyo sumuko? Sorry, anak. Wala akong kwenta. Sorry. Sana po inilaban niyo muna ako. Sana sinubukan niyo. Yun lang naman ang gusto kong sabihin. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Sorry. Sorry, anak. Sorry. Mami, siya po ba yung nanay? Magkamukha nga. Eh, paano na yan, Mami? Bakunin na rin niya pati si Rowan. Andrea. Vivian, natanggap mo ba yung text ko? Pasensya na, Andrea, pero wala si Rowan dito eh. Hindi ba wala siyang klase pag ganitong araw? Oo, pero may project siyang ginagawa ngayon, tapos dadaan pa siya sa bahay ng lola niya. Vivian, hindi ba nag-usap tayo? Sabi mo, pwede ko makita ngayon yung anak ko. Rowan! Andrea, please. Rowan, nandito si Mama! Andrea, bawal tong ginagawa mo. Pwede kitang ipapulis at Rowan! Andrea, Rowan! please. Andrea. Sandali lang, Vivian. Sandali lang ako. Gusto ko Andrea! Sandali lang, sandali. Rowan! Andrea! Mami? Ha? Kumapit ka lang sa iyong pangarap. O anak, sandali ha. Wala ako na maiinom. Alam mo yung mami mo, hindi ko maintindihan ha. Nung isang beses nag-usap kami, ang sabi niya sa akin, pwede raw tayong magkita, pwede raw tayong mag-usap. Tapos bigla na lang nagbago, bigla na lang nagkaganon, hindi ko maintindihan. Pagpasensyahan niyo na po si Mommy. Mabait naman po yun. Baka nagkaroon lang ng misunderstanding. Hindi ko alam, anak eh. Pakiramdam ko, gusto ka niyang ilayo sa akin. Kumain ka lang nga muna. Ito, marami akong biniling tinapay, oh. Mamili ka lang dyan. Tapos meron tayong soft drinks. Ay, bawal po ako niyan. Tubig lang po ako. Bakit ka naman bawal? Kasi po... Alam mo, magkaiba kami ni Vivian, ha? Kung sa kanya lahat hindi pwede, sa akin sabihin mo lang, papayagan kita. Okay lang. Okay? Alam mo ba, anak?
Nung nandun ako sa UK, tuwing birthday mo, bumibili ako ng regalo para sa'yo. Naipon lahat. Andyan, dala-dala ko. Ibibigay ko sa'yo, ha? Salamat po, Mama. Gusto mo ba huwag na akong bumalik ng UK? Gusto mo ba dito na lang ako? Gagawin niyo po yun? Oo naman, anak. Basta para sa'yo. Makabawi lang sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Huwag ka na malungkot. Kita mo, ang daming dala ni Mama sa'yo, oh. Di ba ito yung mga gifts na inipon ko para sa'yo, eh? Ha? Okay ka lang ba? Andrea, bakit ngayon lang kayo dumating? Anak, okay ka lang? Kanina mo pa siya dapat hinatid dito. Ano nangyari? Yun nga, Vivian, hindi ko maintindihan yung sinasabi ng bata. Ano yung May diabetes yung anak ko. Kailangan siyang turukan ng insulin sa tamang oras. Di ba dapat kanina mo pa siya hinatid dito? Yaya! Yaya! Pakilalayan naman si Rowan. Yung injection niya nasa kwarto niya. Balak mo bang patayin ang anak ko? Vivian, pasensya ka na. Hindi ko kasi alam. Yun na nga eh, Andrea. Hindi mo alam. Bigla ka nalang sumulpot sa buhay namin. Tapos ngayon magnananay-nanayan ka? Ako ang nanay ni Rowan. Tignan mo kung ano nangyari. So naman kasi, bakit hindi mo muna kasi inalam kung may sakit yung bata o wala? Ang lapit-lapit na namin, Maylin. Pero bakit hindi ko pa rin maramdaman na nanay niya ako? 14 years, Insan. 14 years. Nanay din naman ako. Kung ako sa'yo, kausapin mo yan si David. Basta, ang issue dito, hindi yung pride nyo. Ang issue dito yung kung ano yung mararamdaman ni Rowan. Diba? Ina sa ina, tatapatan kita. Mahal na mahal ko si Rowan. At kung may balak ka na bawiin siya sa akin, inuunahan na kita. Hindi ako magpapatalo sa'yo. Alam mo, ilang taon na sinayang ko na hindi ko kasama yung anak. At kung alam ko lang na hindi ko kakayanin mabuhay ng walang kamag-anak, ng walang asawa, sana hindi ko na siya binigay sa'yo. Nagawa mo na eh. Vivian, gabi-gabi ko naaalala yung araw na binigay ko siya sa'yo. Vivian, hindi ako makahinga. Vivian, para akong sinasakal. Unti-unti akong pinapatay. Yun din ang mararamdaman ko kung bawiin mo siya sa akin, Andrea. Hindi ko kakayanin pag wala si Rowan. Mamamatay ako. Alam ko. Kaya ako nalang magpapaubaya. Kabalik na ako sa UK sa susunod na linggo. Iiwanan ko na siya ulit sa'yo.